mag-aaral mula sa ikapitong baitang. Ako si Teacher Agent Rome, ang inyong lingkod sa wika at panitikan. At ako ang inyong makakasama sa araw na ito dito sa Teleara Tutorial TV. Sisiguraduhin ko na sa araw na ito, hindi lamang ang inyong isip ang mabubusog ng kaalaman, kundi maging ang inyong mga mata sapagkat sama-sama nating lalakbayin ang mundo ng asignaturang Filipino. Handa na ba kayong matuto? Kung gayon, pakihanda ang inyong mga sumusunod na kagamitan. Una, ang inyong module sa Filipino. Ikalawa, ang inyong ballpen. At huwag kalimutan ang inyong kwaderno. Bago natin simulan ang talakayan, nais kong banggitin ang layunin sa aralin na ito. Ang layunin ay nagagamit ng maayos ang mga pahayag sa paghahambing tulad ng higit, mas, bigaano, bigasino, at iba pa. Simulan natin ang diskursyong ito sa katanungan na, naranasan mo na bang maihambing sa iba? O di kaya'y maikumpara? Ano-ano ang inyong ginagamit na pahayag sa paghahambing? Tiyak kong nasasabik na kayo sa ating aralin sa araw na ito. Ngayon ay matutunghayan ninyo ang paghahambing ng mga bagay higit ng mga lugar panturismo ng Visayas. Makikilala at masusuri ang mga pahayag na paghahambing na maaaring magamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Simulan na natin ang ating paglalakbay sa mga magagandang lugar sa Visayas. Tara, biyahe tayo! Kilala ba ninyo kung sino siya? Yes! Tama! Siya si Drew Arellano. Siya ang host ng programang Biyahe ni Drew, na kung saan siya ay pumupunta sa iba't ibang bayan o probinsya na matatagpuan dito sa Pinas. Ngayon, simulan na natin ang paglalakbay sa pulo ng Visayas. Pamilyar ba kayo sa Visayas? Nakapunta na ba kayo rito? Kung hindi, huwag kayong mag-alala sapagkat sabay-sabay natin kikilalanin ang mga magagandang lugar na matatagpuan rito. Ang Bisayaan ay isang tatlong pangunahing pangkat ng mga pulo sa Pilipinas, kabilang ang Luzon at Visayas. Binubuo ito ng mga kapuluan, pangunahin ang mga pulong pumapalibot sa dagat. Nariyan ang magagandang karagatan, mga lumang istruktura, at simbahan na impluwensya ng mga Kastila. Hindi mawawala syempre ang mga masasarap na pagkain at mga taong ngiti ang inihahandog sa inyong pagbisita. Ang unang destinasyon natin ay ang The Ruins sa lungsod ng Talisay, Negros Occidental. Ito ay isang makapigil hiningang gusali na itinayo sa ngalan ng pag-ibig at iginupo naman ng puot ng digmaan. Matamis at masalimuot ang kwento sa likod nito. Ito ang tinaguriang Taj Mahal ng Negros. Isa ito ngayon sa mga lugar na hindi nakakaligtaang dalawin ng mga turista sa Bacolod City at Negros. Naging saksi na rin ito sa napakaraming mga kasalanan at iba't ibang mga okasyon. Marami na rin daw na mga kilalang tao ang dumalaw at pinahangan ng gusaling ito at sa loob ng maraming dekada ay naging simbolo ng kayamanan. Sunod, ito naman ang Magellan's Cross na kung saan ang krus na ito ang bitbit ni Magellan nung siya ay dumahon sa Pilipinas sa lugar ng Cebu bilang simbolo ng pagpapalaganap nila ng Kristyanismo rito sa ating bansa. Ito ay matatagpuan sa Cebu na tinaguriang Green City of the South. Pamilyar ba kayo sa lugar na ito? Marahil ang naiisip ninyo na ito ay lugar sa ibang bansa. Ngunit, ito ay makikita rito sa Pilipinas at iyan ang templo ng mga Chino na paboritong puntahan ng mga turista. Ang templo ng Taoist ay matatagpuan sa Beverly Hills Subdivision, Laguna, Cebu na itinayo ng komunidad ng mga Chino sa lungsod noong 1972. Ang templo ay humigit kumulang na 300 metro na itaas ng antas ng dagat at may magagandang tanawing nakapaligid
nakapalibot sa lugar. Ito rin ay mayroong maliit na replika ng Great Wall of China, kagiliw-giliw sa gabi at may maluwang na balkonahe na isang perpektong lugar para panoorin ang paglubog ng araw. Isa pa sa maganda rito ay bukas ito sa lahat at ito'y isa sa mga tourist attraction dito sa Cebu. Kung pag-uusapan naman natin ang water getaway, isa sa patok pa rin sa Cebu ay ang whale shark watching. Dito na matatagpuan ang mga naglalakihang butanding o whale shark. At kasing laki kasi ito ng isang bus. Tama kayo na narinig. Napakalaki ng mga butanding na makikita rito. Kaya, isa rin ito sa pinupuntahan ng mga turista. Batid kong pamilyar kayo sa tulay na ito. Ano kayang tawag dito? Magaling! Ito ang tulay ng San Juanico. Ito ang itinuturing na pinakamahabang tulay sa Pilipinas na ipinagdudugtong ang mga probinsya ng Leyte at Samar. Matapos natin ang unang probinsya sa Visayas, dumako naman tayo sa isa pang probinsya rito. At ito nga ang probinsya ng Bohol. Ang Bohol ay isang pulong lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong gitnang Visayas. Lungsod ng Tagbilaran ang kabisera nito. Tanyag ang lalawigan bilang destinasyong panturismo dahil sa mga magagandang dalampasigan at resorts. Ang isa sa pangunahing puntahan dito ay ang Chocolate Hills. Ito ay ang pinakadinarayong tanawin sa lalawigan. Ang mga tsokolating burol o ang mga karamelo ay isang anyong lupa sa Bohol. Nababalot ng mga lunti ang damo ang burol at nagiging kulay tsokolate naman kapag tag-araw. Kaya naging tsokolating burol o Chocolate Hills ang tawag dito. Tuwing tag-init naman ay patok ang susunod nating pupuntahang lugar na matatagpuan pa rin sa Visayas at ito ay ang Guimaras at Boracay na matatagpuan sa probinsya ng Aklan. Matatagpuan sa Guimaras ang matatamis na mangga na ipinagmamalaki ng kanilang lugar. Gayon din ang malabughaw at berde na karagatan kung saan dinadayo ng mga turista. Samantalang, ang Boracay naman ay maliit lamang at korteng buto. Sikat ang isla dahil sa taglay nitong white sand beach. Bukod sa scuba diving, snorkeling, windsurfing, kiteboarding, at cliff diving, dinadagsa rin ang Boracay dahil sa nightlife dito na pinasisigla ng iba't ibang restaurants, bars, at nightclubs. Matapos mong magkaroon ng idea tungkol sa mga magagandang tanawin sa Visayas, paghambingin naman natin ang dalawang isla na nakilala natin. Narito ang ilang paghahambing sa mga lugar. Ngayon, matapos kong ilarawan ang dalawang nasabing isla, mapapansin na gumamit ako ng mga pahayag sa paghahambing. At iyan ang ating tampok na paksa sa araw na ito. Mga pahayag sa paghahambing. Ang paghahambing ay paghahalin tulad ng dalawang magkatulad o magkaiba na antas o level ng katangian ng tao, bagay, hayop o lugar. Upang lubos natin maunawaan ang paghahambing, ay gumagamit tayo ng mga pahayag sa paghahambing. At ito ay ang mga sumusunod. Pareho, magkasing, sing, higit, di hamak at mas. Panguring paghahambing ang tawag sa paglalarawan at paghahambing ng dalawang antas o katangian ng tao, bagay, idea, pangyayari at iba pa. Mayroong dalawang uri ng paghahambing. Una ay ang magkatulad. Ito ang hambingan kung ang paghahambing ay pareho o magkapatas ng uri ng katangian. Samantalang, di magkatulad kung ang paghahambingan ay hindi magkapatas ng uri ng katangian. Mayroong dalawang uri ng di magkatulad na hambingan. Una ay ang palamang at ang ikalawa naman ay pasahol. Upang mas lalo ninyong maunawaan ang pagkakaiba ng dalawang uri ng paghahambing ay simulan natin ang unang uri at ito ay ang paghahambing na magkatulad.
na ipapakita ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang gaya, kapwa, tulad, muka, at pareho na sinusundan ng pang-uring salita. Halimbawa nito, parehong matatagpuan sa kanlurang Visayas ang mga isla ng Boracay at Guimaras. Sa pangungusap na ito ay ginamit ang salitang pareho upang paghambingin ang pagkakapareho ng dalawang isla na kung saan pareho itong matatagpuan sa Visayas. Pansinin pa natin ang ikalawang pangungusap. Sina Joshua at Gabriel ay magkapatid na kapwa magalang. Sa pangungusap naman na ito ay ginamit ang salitang kapwa upang paghambingin ang pagkakapareho ng dalawang magkapatid na sina Joshua at Gabriel at ito ay ang pagiging magalang. Hambingang magkatulad, hindi lamang mga salita ang maaari nating gamitin sa paghahambing ng magkatulad. Maaari din tayong gumamit ng mga panlapi tulad ng sing, kasing, magsing, magkasing at iba pa. Ikinakabit ang mga panlaping ito sa pang-uring salita. Sige nga, gamitin nga natin ang mga panlaping ito sa pangungusap. Singyaman din ng Boracay ang Guimaras sa mga sariwang isda, corals, shellfish at iba pang yamang dagat. Ang ginamit na pahayag sa paghahambing sa pangungusap na ito ay singyaman. Ang salitang yaman ay nilapian ng panlaping sing upang maipakita ang pagkakatulad ng katangian ng dalawang isla at ito ay ang pagiging mayaman sa yamang dagat. Iba pang halimbawa, simpait ng ampalaya ang kanyang damdamin nang maghiwalay sila. Ang pahayag sa paghahambing na ginamit sa pangungusap na ito ay simpait. Ngayon, dumako naman tayo sa paghahambing na di magkatulad. Tandaan na pahambing na di magkatulad kung ang dalawang bagay, tao, pook o pangyayaring pinaghahambingan ay di magkatulad, di patas o di pareho ng katangian. Ang paghahambing na di magkatulad ay maaaring palamang o pasahol. Palamang, kung may higit na positibong katangian ang inihahambing sa pinaghahambingan. Naipapakita ito sa pamamagitan ng mga salitang higit, mas, lalong, di hamak, di tulad. Gamitin nga natin sa pangungusap ang mga salitang iyan. Halimbawa, higit na buhay ang Boracay kaysa sa Guimaras sa dami ng mga banda at mga taong nagsasayawan dito. Sa pangungusap, gumamit ng pahayag sa paghahambing na higit at mapapansin sa halimbawa na ang unang bagay na nabanggit ay mas nakalalamang kaysa sa huling nabanggit. Pansinin pa natin ang ibang halimbawa. Mas mainam na manatili na lamang sa bahay ngayon kaysa mamasyal dahil sa kumakalat na virus. Tulad ng naunang halimbawa, makikita sa pahayag na mas nakalalamang at may positibong katangian ang inihahambing sa pinaghahambingan. Ang ginamit na pahayag sa paghahambing sa pangalawang pangungusap ay mas. Nakukuha na ba ninyo ang palamang? Mabuti kung gayon. Sunod na uri sa pahambing na di magkatulad ay ang pasahol. Ito naman ay kabaliktaran ng palamang sapagkat pahambing na pasahol kung may higit na negatibong katangian ang inihahambing sa pinaghahambingan. Naipapakita ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga pahayag na di gaano, di gasino, di lubha, di masyado. Halimbawa, unang halimbawa sa pasahol, kaugnay ng agrikulturang panturismo,
Di hamak na sikat ang Gimaras kaysa sa Boracay sa mga mangga nito na itinuturing na pinakamatamis sa buong mundo. Sa pangungusap na ito ay ginamit ang pahayag sa paghahambing na di hamak upang maipakita ang higit na negatibong katangian ng mga inihahambing o naunang bagay sa pinaghahambingan o nahuling bagay na nabanggit sa pangungusap. Isa pang halimbawa, di gaanong malawak ang kanyang bakuran kaysa sa amin. Ang ginamit na pahayag sa paghahambing sa halimbawang ito ay di gaano. Ngayon, batid na ba ninyo ang mga pahayag sa paghahambing? At kung ano ang gamit nito sa pangungusap? Mabuti kung gayon. Subukan nga natin ang inyong pagkatuto. Bukod sa nabusog ang inyong isipan at mga mata sa magagandang tanawin ng Visayas, nagkaroon pa kayo ng kaalaman sa paghahambing ng mga lugar panturismo. Upang tunay na masubok ang inyong natutunan sa araw, subukan nga ninyong tukuyin ang mga pahayag sa paghahambing na ginamit sa bawat pangungusap at kung ang mga pahayag ba ay magkatulad o di magkatulad. Unang pangungusap, magkasing talino sina Ana at Fe sa loob ng klase. Anong pahayag sa paghahambing ang ginamit dito at anong uri ito? Tama! Magkasing talino ang ginamit na pahayag sa paghahambing sa pangungusap na ito at ito ay pahambing ng magkatulad. Ikalawang pangungusap, kapwa payapa ang pamilyang Fegalan at Fabul. Ano naman ang pahayag sa paghahambing ang ginamit sa pangungusap na ito at anong uri ito? Tumpak! Kapwa ang ginamit na pahayag sa paghahambing sa pangungusap na ito at ito ay magkatulad. Ikatlong pangungusap, mas angat ang ganda ni Rabia Mateo kumpara sa ibang dalaga. Ano naman ang pahayag sa paghahambing ang ginamit dito at anong uri ito? Magaling! Mas ang ginamit na pahayag sa paghahambing sa pangungusap na ito at ito naman ay pahambing na di magkatulad. Sunod na pangungusap, di gaanong mabilis magpatakbo ng sasakyan si Rafi kumpara kay Marlon. Anong pahayag sa paghahambing ang ginamit dito at anong uri ito? Mahusay! Di gaano ang ginamit na pahayag sa paghahambing sa pangungusap na ito at ito ay pahambing na di magkatulad. Sunod na pangungusap, higit na mapalad ang mga mahihirap dahil nakakayanan pa rin ang lahat ng pagsubok sa kabila ng pandemya. Ano naman ang pahayag sa paghahambing ang ginamit dito at anong uri ito? Tama! Higit ang ginamit na pahayag sa paghahambing sa pangungusap na ito at ito ay di magkatulad. Ika-anim na pangungusap, pareho silang dumanas ng hirap bago nakamit ang ngiting tagumpay. Ano ang pahayag sa paghahambing ang ginamit sa pangungusap na ito at anong uri ito? Tumpak! Ang ginamit na pahayag sa pangungusap na ito ay pareho at ito ay magkatulad. Sunod na pangungusap, magsing tangkad sina Lorena at Rochelle. Ano naman ang pahayag sa paghahambing ang ginamit dito at anong uri ito? Tumpak! Ang pahayag sa paghahambing na ginamit dito ay magsing tagkat at ito ay pahambing na magkatulad. Sunod na pangungusap, sariwa ang simoy ng hangin di tulad ng hangin sa lungsod. Anong pahayag sa paghahambing ang ginamit dito at anong uri ito? Tama! Di tulad ang ginamit na pahayag sa paghahambing sa pangungusap na ito at ito ay di magkatulad. Sunod na pangungusap, sing bilis ng kidlat ang pangarap na lumaho
sa batang sawi. Tumpak. Simbilis ang pahayag sa paghahambing ang ginamit sa pangungusap na ito, at ito ay pahambing na magkatulad. At ang panghuling pangungusap ay di hamak na masustansya ang gulay kaysa sa karne. Ano ang pahayag sa paghahambing ang ginamit dito at anong uri ito? Magaling! Di hamak ang pahayag sa paghahambing ang ginamit sa pangungusap na ito, at ito ay pahambing na di magkatulad. Sa pundong ito, binabati ko kayo dahil natukoy ninyo ng tama ang mga pahayag sa paghahambing na ginamit sa mga pangungusap. Tandaan natin, ang pang-uring paghahambing ay lubhang napakahalaga upang ang dalawang bagay, pangalan, lugar at pangyayari ay makilala kung ano ang kaibahan at alin ang may angat na katangian. Sana'y lubos ninyong naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Kung sakaling ikaw ay mayroong katanungan, huwag mag-alinlangang magkomento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating official YouTube channel na Telearal Program. Muli, ako ang inyong gurong lingkod sa wika at panitikan, Teacher Agent Rom, na nakakasiguro sa Pilipino, ikaw ay matututo.